Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga di umano sa mundo ng social media ang pagkansela di umano sa hearing ng mga smugglers sa loob ng Senado. Tila may kinalaman daw dito si First Lady Liza Araneta Marcos dahil maraming mawawala sa kanila kung mabubuking ang mga smuggler. Dito na nga hindi nakatiis ang maraming netizen at binatikos nga si First Lady Liza Marcos at si President Bongbong Marcos. Dito natin makikita na tila binigyan daw di umano ng pagkakataon para i-prove ng mga Marcos ang kanilang mga pamilya na hindi sila korap. Ngunit sa nangyayari ngayon ay tila nagiging korap ang paningin ng mga taong bayan. Ayon nga sa batikang na journalist na si Jason Sa, bakit bigla-biglang ang cancellation ng Senate hearing sa pagpupuslit, smuggling, pagtatago, hoarders at sabotahe sa presyohan, price manipulation ng mga produktong pangsakahan at pangisdaan. Totoo bang may nakiusap sa inyo na hinding-hindi ninyo mahindian mga ginang at ginoo, gumagalang, taxpayer, consumers, farmer, fisher folks? Sa mga ginagawa ng administration, alam na walang mabuting kahihinatnan ang kanilang mga masasamang ginagawa sa DOJ na lang. Hindi matino ang pinaggagawa. Bakit pinapayagan si Katapang sa Bucor mas kampi sa mga preso kaysa sa appreciated na Bucor Director Bantag? Ginagago pa ang mga tao sa overprice ng sibuyas etc. Walang matinong leadership ngayon. Unfit ang official. Grabe, sobrang tiis ang mga nangyayari sa mga tao. More than 5 years na pagtitiis. But tandaan ninyo, may Diyos na nakabantay. There are 31 million voters who had given Bongbong Marcos the chance to prove the world that his family isn't corrupt. But now, history repeat itself. A guava tree will not bear a mango fruit. Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Inilathala 11 hours ago na ang Ways and Means Committee daw ay ipapaubaya na lang daw sa Committee on Agriculture ang investigasyon ng agricultural smuggling. So imagine niyo from January 23rd na hearing at pinangalanan yung 10 smugglers doon, kabilang nga si Michael Ma, at ito'y nauugnay kay Martin Araneta, kay Mrs. President, and sa huling vlog ko ay ipinakita ko sa inyo yung connection, ang ending nito kung iimbestigahan ang connection kay House Speaker. Sa tingin niyo ba mga taong bayan, ano yung dahilan kung bakit ipinaubaya ng Ways and Means Committee nitong co-sponsor na si Congressman Swansing? You know, nung una bilib na ako sa kanya dahil sinabi niya na during that hearing na napanood ko, nung pinangalanan niya yung mga taong sangkot ay pampagana lamang daw ito. So by watching him, parang sure na sure siya na talaga yung mga sangkot doon sa smuggling and hoarding, particularly yung smuggling, na kinasasangkutan nga ni Michael Ma, na business partner ng ating ang ating first family, all right, ay nakakarimari. Kasi mga palagay, ito sabi dito sa balita, nagdesisyon ng House Ways and Means Committee na ihinto muna ang investigasyon kaugnay sa issue ng agricultural smuggling. This is after well, actually hindi naman ako nag-expose nito. Kumbaga ineko lang natin from that hearing on January 23rd
'Di ba? Ni-research natin kung sino si Michael Ma, and it just so happened na sa unang pangalan pa lang tayo ay naugnay na itong mga hoarders, okay, sa First Family, dun sa, or AKA Maharlika, ang kanilang code sa Bureau of Customs. Sa tingin ba ninyo talaga ay ang mga taong bayan ay hindi mag-iisip kung bakit ninyo kinancel o to or ipinaubaya nyo? So, ibig sabihin, yung 10 smugglers, particularly itong si Michael Ma, ay hindi na talaga siya ipapatawag. So, kung ito ay gagawin nyo sa bayan, ito ay sinyalis ito na guilty. Di ba? Guilty ang ginagawa ninyo kasi parang yung tinatakpan, bakit kailangang pigilin? Alright, are we live ba? Okay. Ngayon, Palangga, sabi ni Salceda, which is chair ng committee, patatapusin daw muna nila yung hiwalay na investigasyon ng Committee on Agriculture and Food para sa parehong paksa. O di, paiikutin na naman tayo. Kumbaga natumbok na yung mga pangalan, iimbitahin na lang dun sa hearing at tignan natin kung paano sila magsisinungaling, paano nila i-defend yung kanilang mga sarili. Ngayon, i-forward na dito sa Agriculture Committee na to, Agriculture and Food Committee. Ang sabi pa ni Salceda, baka daw magkaroon ng pagsasapawan ng pagsisiyasat. Paano naman magkakaroon ng pagsasapawan ng pagsisiyasat? Bakit naman kayo magsasapawan kung yung pag-uusapan ninyo ay tungkol nga sa mga hoarders? Kung sino-sino pa ang mga sangkot dito, bakit naman kayo magsasapawan? Ibig yung sabihin, dyan sa Kongreso, nagsasapawan kayo? House of the People kayo? So, dapat i-ere ninyo, titignan ninyo kung ano yung makakatulong sa bansa, kung ano makakatulong sa bayan, kung mahuhuli ito mga hoarders na ito, na nagsisinungaling sila at mag-present ang mga ebidensya during that hearing. Anong pagsasapawan? Ito'y malinaw pa sa puting ikinula, malinaw pa sa sikat ng araw na ayaw niyong ipatawag si Michael Ma. Dahil ito'y nasasangkot sa First Family. Kay Liza Araneta Marcos, naka-business partner niya, ginagago niyo yung taong bayan. Binubudol niyo. Bakit niyo ipapagilin? Sige nga. Naghihiring nga kayo dyan sa mga walang kwenta. Ito pa, itong particularly sa hoarding na ito, tinigil niyo. Matapos, in-expose ng, kayo nag-expose nito ineko lang naman natin sa bayan Natatakot ba si Speaker Romualdez nang malaman na may connection sa dito? Kung malinis kayo, ipatawag niyo yung 10 katao and the rest of the mga companies na involved dito sa hoarding na ito. At after na magsalita mismo ni Tulfo, na mayroon siyang personal knowledge, at ito rin mismo ang report ni Clarita Carlos sa kanyang intel, sabi ko nga, i-deny man niya 100 million times, ayun ang nakalagay sa intel report niya. Even before the hearing, kung babalikan ninyo yung vlog ko, sinabi ko na yung mga initial MA at saka MR. That stands for Martin Araneta and Martin Romualdez. Sito'y malinaw sa sikat ng araw, may kino-cover up kayo. Kung malinis talaga kayo, kung para talaga kayo sa Pilipino o naggabayaran na ba kayo, ilang milyon na naman ba para lokohin nyo yung Pilipino? Diba? Bakit hindi niya ito patawag si Michael Ma? At sabi pa ni Salceda, isinangguni na rin ni Salceda ang naturang usapin kay House Speaker Martin Romualdez. Isinangguni? Diba? Mayroon, my God, isinangguni? Nag-schedule na kayo ng hearing tapos magsasangguni kayo. Ano sangguni pinagsasabi mo? Ito'y malinaw po. Talagang po, mga kababayan, magpatanga-tangahan ba tayo dito? Siguro kung hindi natin na-echo ito at hindi natin napanood ang video, di ba? At hindi na i-connect itong taong ito, si Michael Ma, sa kanyang business partner
na si Martin Araneta, kapatid ng Mrs. President natin, baka natuloy ang hearing. Okay. Kasi sabi nga Salceda, naka-anim na hearing na po yung Committee on Agriculture and Food. So minabuti niya na i-concentrate muna na matapos sila kasi it's been ongoing. Baka we might what? We might what? My God, kawawa talaga yung Pilipinas. So mas minabuti ko na po na pagbigyan muna yung Committee on Agriculture to complete their investigation in the smuggling issues with respect to agricultural products. Yun po ang sabi ni ni Salceda kung saan siya ay ang na principal nitong Committee on Means and Ways. Ngayon mga kaibigan, pinakita ko sa inyo yung yung magiging ending sana nitong itong hearing na ito, na ang pinakadulo nito ay connected, based sa ating sources dito, na ang ending nito pupunta kay Martin Romualdez. Yung connection, binlag natin na sila magkakasabwat dito. Paano natin mapapaliwanag sa bayan na walang kinalaman si Martin Araneta at the Speaker of the House kung tinapahalan na ninyo? Huwag nyo nang gaguhin yung taong bayan. It's malaking katanungan. Bakit mo, Salced? Well, nakakapanghina dahil obvious naman na nagsisinungaling kayo. Imagine may schedule na mga palangga. Hinarang-harang na mga jutang chinina. Nakakarimarim ang mga eksenang kaganapan. Bakit naging si Martin Romualdez ang humawak ng kaso? Ay, sabi ni Palangga, sabi ni Mother Dear Pebbles Salakera, Mother, kasi nga, di ba, as the third most powerful of the country, bilang isang House Speaker, kaya niyang pigilin ang mga issue, Mother. Kung ano lang yung gusto nila erase sa Congress, pwede niya talagang pigilin yan. Pwede niyang kausapin. O pare, ibalato mo na lang sa akin yan. Wag na yan. Ito na lang pag-usapan natin, i-list natin. Kasi he is the most powerful dyan sa Congress. Kaya nga ang question natin, Mother, di ba sabi nila, ang Kongreso ay House of the People. Di ba? House of the People yan eh. Sila ang representante ng taong bayan. So dapat pabor sila sa issue na makakatulong particularly sa farmers and the rest of the Filipino. Kasi ang problema natin, yung mga magsasaka, di ba, dun sa pag-smuggle lang nila ng mga imported goods na supposedly, sabi ni BBM, ay nung pangako niya nung campaign, aalagaan niya ang mga farmers. Aalagaan niya, bibigyan ng mga subsidy. Ano yung mga subsidy? Abono, mga patubig, chuchu, irrigation. Tapos recently ngayon sa sibuyas, di ba? Sinabayan nila yung pag-import sa pag-ani. Tapos ito lang sa smuggling na ito, di ba? Kinuwento ko na sa inyo na ayon sa ating source na ang mga pinapapasok nila, okay? Ang mga pinapapasok nilang mga smuggled goods, okay. Ano na 'yon? Ito yung listahan natin. Ilang smuggled goods ang mga pinapapasok nila, Yung Aaron Nucom na tao ni Martin, na sinasabi dito ng ating informer na taga Bureau of Customs, na yung Aaron Nucom na yon, yung inahawakan niyang containers is 700 kada linggo. Okay? At ang kanyang asawa, based sa informer natin mismo, dyan sa loob ng Bureau of Customs, yung Tintin Morales na kung saan chief siya ng Section 15 ng Bureau of Customs, na magkasosyo nga sila nitong Mayor Bernos na to, okay, di ba, inano na natin to, ipinaliwanag na natin nakaraan, ng ABRA. Di ba, Mayor JB Bernos ng ABRA, kung saan, ay nako, nakakaloka talaga ito mga palangga, na kung saan, ay nako naman, itong mga taong ito ay ito yung tao ni Martin Araneta. Anong gagawin natin dito kung ganito klase yung namumuno sa atin?
Pababayaan na lang ba ng Pilipino na ginagago tayo? Inelect natin sila, inelect sila ng taong bayan para ayusin yung buhay natin. Pero itong hoarding na ito, no, smuggling and hoarding, well, sabi nga ni BBM, it's normal lang daw yun sa negosyo yung nakakaloka yung pag-hoard. So ako nakikita ko dito, Mother, well, you know, for sure nakikita nyo, ito yung pagtatakip kasi ayaw nilang malaman ng taong bayan na sila-sila lang ang may kinalaman dito. Hindi ko pa napapanood yung vlog kasi naging busy ako. I had so much fun today, mga palangga. Naging busy-busy yan ng lola ng hitad. But may mga nagme-message sa akin, Maharlika na, saan ka na? So even I'm really pagoda ang lola ninyo, kailangan ko magsalita. Ray Fernandez, hello. Ayan. I'm watching from Canada, si Ma'am Violeta de la Cruz. Okay, thumbs up done. Maharlika Robert Benedicto. Hello, Cecil. How are you? It's really morning there in the US. Yeah. All right. Anong oras na ba? Gabi pa lang kung saan ako naroroon. Gabi pa lang dito, mga hitad. Alright, good evening. Oh, si Ma'am Erliza, buhay na buhay. Si Sir Zoro, buhay na buhay. So, ito po ay malinaw sa pagkansila nila ng ng hearing sa Committee on Ways and Means, malinaw na may tinatakpan sila. Sa pinapakita nilang aksyon, ayaw nilang ilabas si Michael Ma. Kasi baka malaman ninyo na si Michael Ma and the family Marcos, Mrs. President, ay magkakakapit, maliban sa, yung pinalabas na yan ni Mother Pebbles, di ba? Magkakapit bahay sila. Pareho sila ng rest house sa Baguio, di ba, Mother? Kasama si Taning. You know what, Mother, yung inilabas mo na magkakilala si Taning at saka si Michael Ma, nasangkot dito sa smuggling na ito. Kung titignan mo yung kanyang Facebook page, actually na-screenshot ko na to eh. Dati na nabigay siya ng mga PPE na yan, galing daw sa Chinese community. Actually, yun yung mga isusunod kong iba-vlog sana na yung pagka-connect ni Taning, ni Martin Araneta, ni Liza Marcos, Mrs. President sa taong ito. Nak-screenshot ko na yan. Kahit burahin niya yun, meron na tayong kopya nun, Mother. So, anong tinatago ng President? Mr. President, the Department of Agriculture, anong tinatago? Pasensya na hindi ako makakapag-comment dun sa talagang sa actual hearing kasi hindi ko siya napanood. Binasa ko lang na na-cancel sila. Ano tinatago niyo? Ba't ayaw niyo ilabas si Michael Ma? Malinaw pa sa sikat ng araw, pinagtatakman niyo. Ano to? Ibi-baby niyo yung smuggler? Kasi kung walang atraso yan, kung malinis yan, na hindi matitrace yung connection, kung honest to goodness, walang bahid walang si Martin Araneta, at itong si Michael Ma, kung wala silang involvement sa smuggling, mga palangga, magbo-volunteer yung mga yan para matapos itong mga sinasabi ni Maharlika at nitong si Swansing. Well, si Swansing mukhang pinatahimik na rin. Napakadali lang yan kasi kung ako yun, kunyari, nabanggit yung pangalan ko, Maharlika, may kinalaman sa smuggling, chuchu, ganyan-ganyan, which is ginagamit ng code ng base sa ating informer dyan sa Bureau of Customs, ang ginagamit ng first family na code daw sa kanila ay Maharlika. Kaya nga sabi ko mamaya, nagtatawag yan sila. O okay na po, Maharlika, okay na yung epektus. So syempre, first thing in your mind, di ba, Maharlika the vlogger. Hindi mo naman iisipin na first family. So nililito nyo yung tao. But anyway, going back dun sa issue ko, mga palangga, kung ako'y walang kasalanan na idinandawit yung pangalan ko, kahit bitinin niyo ako ng patiwarik, wala kayong makikitang paper trail, video and everything, na ako ay nag-smuggle, ako ay kung ano-ano pa mang ginawa kong anomalya. Haharap ka sa Congress para matapos na to. Kung gusto niyo malinis ang pangalan ng first family. You know what I mean? Ito, nakadrag ang pangalan niyo dito, Lisa. Diba? Lango na naman ang Inday? Lango na naman. Mahiya naman kayo. Ano to? Binudol nyo talaga yung Pilipino? Talagang budulan na to. Nagagalit pa kami doon sa mga dilawan. Na budol, masahol pa pala kayo. Kung malinis yung kapatid mo, wag na kasi hindi naman pinatawag si Martin Araneta In fairness, hindi naman pinatawag si Martin Araneta.
Ang connection lang, it just so happen na si Michael Ma, magkakasama kayo sa isang business. Kung wala kayong itinatago, itong Michael Ma na ito, total magkaibigan kayo, magkakapit-bahay kayo, papatinin niyo sa Congress. Kung zero knowledge, wala siyang kinalamang mamanipula o pag-smuggle nitong mga nabanggit na mga not only sibuyas, lahat ng klaseng merchandise na maisip mo, meron kayo sa business niyong China Philippines Unified Enterprises. Kaibigan nyo yan nadadrag yung pangalan ninyo, kapitbahay nyo, business partner ninyo. If you're really clean, ilabas nyo siya para malinis ang pangalan nyo kung gusto nyong malinis yung pangalan ninyo. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na pinagtatakpan nyo, takot kayo matrace. Trace na nga kayo Kailangan lang magpaliwanag ng tao na, alam mo, pag ang tao walang ginagawa, wala akong kinalaman dyan. Anong pinagsasabi ni Swansing? Bakit niya pinangalanan yung pangalan ko? Ano yung pinagsasabi na report ni Clarita Carlos na nandiyan yung pangalan ng Martin Araneta and even Martin Romualdez o Michael Ma, whatever. Diba? Kung wala kayong tinatago, napakadali lang kung ang isang taong inosente. Alam mo, ang taong inosente at walang kinalaman, kahit tamnan mo yan. Huwag lang pulburo ng itanim ninyo. Diba? Kahit ano pang gawa-gawa nyo ng kwento. Roy Banaris, thank you talaga. I salute you sharing your thought. Kung wala talaga kayong kinalaman, sino ba si Michael Ma sa buhay ninyo? Kung gusto nyo linisin, for sure natataranta na kayo ngayon kung paano nyo tahiin. Parang hindi ko alam. Nag-iisip kayo kung paano nyo i-counter ang mga lumalabas na issue. Well mga kababayan, dito nga nagtatapos ang ating talakayan. Nakita natin kung gaano nga katapang si Madam Maharlika na ibulgar ang mga nangyayari sa loob ng Senate hearing sa loob ng Malacanang. Well, ipakita nga natin ang ating suporta sa kanya sa pag-comment sa ating comment section. Maraming salamat.